Ayun, magandang araw po sa inyong lahat. So today, gusto ko lang po ulit mag-share sa inyo ng ilan sa mga thoughts ko, ideas, mga bagay na tumatakbo sa aking isipan sa fragrance journey ko at of course sa fragrance community. And as you can see sa ating title, no, nakalagay po dyan ay curating your collection. So siguro this is more of personal experiences, no, na gusto kong i-share po lalo sa mga nagsisimula, no, sa kanilang collection, no. So when you say curating your collection, it means na you are trying to not only start but of course in starting you are carefully organizing, selecting, choosing yung mga perfumes that you want na ma-include sa yung collection. So anyway, no, before we go there, no, before I share to you my thoughts, no, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung scent of the day ko. My scent of the day is called Iron Duke by the House of Beaufort, London. No, this is rum, tobacco, leather, and this curious note of gunpowder. Actually, may blood accord pa siya, no. When you say accord, no, it's not the real thing, no. It's mimicking the smell of blood, no, and may saddle soap, etc. Yeah, so this is a really underrated na house, no, and ito yung siguro in the levels of Toscovat, no, yung mga yan, or Orto Parisi na binibigyan ng label ng ibang TikTok na content creators na ultra niche, no, na I do not agree personally. Bakit ultra, no? But anyway, so yeah, Iron Duke by Beaufort, London. And without further ado, no, gusto ko lang pong mag-share sa inyo ng ilang mga bagay, no, na siguro natutunan ko, no, sa pagko-collect ng perfumes. And mga bagay na gusto kong i-share sa inyo din bilang kapwa ninyo collector, no, kasi syempre nag-start din ako somewhere, no, and marami ding times na I would say na nagkamali ako, parang gano'n, no, but again, no, this is a subjective point of view, no, and siguro this is my attempt of trying to help siguro, no, or trying to guide kahit papaano, kahit konti, yung mga nagsisimula sa kanilang pagko-collect ng perfume. So yeah, number one, no, na natutunan ko na gusto kong i-share. Number one, you should discover the scent profile that you personally like. No, this is where the importance of decants comes in, no. Well, ako personally, I love blind buying, no. I love the thrill, the adventure of not knowing completely yung scent, no, and you just blind buy, no, pero wag niyong tutularan, guys, no, lalo sa mga nagsisimula. That's just me, no, pero para sa mga nagsisimula, mas maganda na if you do not have a chance, no, na maamoy siya sa malls or sa stalls, sa boutiques, no, or walang sniff sessions, or wala sa sniff session yung gusto ninyong or inaay ninyong bilhin, no, maganda na you buy decants, no, kasi yun nga, you find out for yourself kung para sa'yo ba yung perfume. Yun, discovering the scent profile that you personally like, no. Scent profile, no, ano ba yung scent profile na gusto mo? Do you lean towards the orientals? Do you lean towards warm, spicy na scent profile? Or do you lean dun sa mga fresh lang or even florals, no? Maganda na, akin personally kasi naka-help yun, na hindi ka bili ng bili, no? Kasi ganun pag nagsisimula ka, of course, no, nabubudol ka sa community, and nag-start ka sa collection mo, parang nandun yung fuel, nandun yung gasolina na mag-discover pa ng iba't ibang scent profile. Pero as you learn, no, of course, siguro most of it, no, yung discovery part talaga naman yun ng journey natin. Pero sana as we try perfumes, no, sana po isa sa mga nadidiscover natin is the scent profile na gusto natin personally. Ako personally, I do not like fresh perfumes, no.
hindi para sa akin yung fresh perfumes, no. I'm open about disliking BDC or Bleu de Chanel, no. And of course, when you discover the scent profile, you try to study kung ano ba yung notes na ayaw mo, kung ano ba yung notes na off for you. Huwag kayong matakot na mag-discover, baka kasi yung iba kasi baka iniisip nyo na naku, kailangan magustuhan ko yung BDC kasi yung friends ko, lahat ng friends ko ganun yung gusto. Hindi po, personal, subjective ang pagko-collect natin. Huwag niyong hayaan na dahil gusto ng karamihan, dapat magustuhan ko rin. Hindi po it's subjective. So, I'm open about not liking Bleu de Chanel, no, and ayaw ko kasi yung note ng grapefruit. Hindi for me. Italian love ng Dolce & Gabbana, not for me, no. Hindi siya bad thing, no. Bakit? Kasi it's personal, no. Marami sa inyo gusto yung BDC, no. I'm happy for you, no, pero sa akin no, hindi siya for me. So yeah, again, the subjectivity of the game comes in, no. So yun, I'm more of the orientals, no. I'm more of the oud, complex na amber, no, like halimbawa itong ilang beses ko na shinare, no, Ambre Lu ng Rania J, no, or complex na vanilla, halimbawa itong Vanilla Van ng Les Indemodab, no, or of course the incense use ng Amouage, no, halimbawa itong Interlude Man ng Amouage, and yung mga ganun, yung ganung complexity, no. And of course yung shinare ko kanina, no, the tobacco, the rum, the complex na leather, no, the gunpowder, no, yun po yung akin personally, no. And while it is true na hindi lahat, no, may gusto doon, no, pero there are those na okay sa kanila yun yung doon sila nag-gravitate towards, so yeah, that's number 1. So sana ma-discover ninyo guys yung scent profile na gusto ninyo, no. And I understand na minsan matagal yan, kasi yun nga, you're trying to discover ano bang okay sa akin, no. Siguro i-share ko lang sa inyo yung naging point ng discovery ko, or parang mas nagkaroon ng direction yung discovery ko ay nung nagkaroon po ako ng decant ng Wanted by Night ng Azzaro, no, early 2022. Doon ko na-discover na okay, ito pala yung scent profile na gusto ko, no. And of course, a long time ago nagkaroon ako ng BDC, no. Ang hirap talaga niyang mahalin, no. Lahat ng variation ng BDC, even the clones or the inspired perfumes, nagkaroon ako, pero hindi ko talaga siya matutunang mahalin. Wow, hindi ko talaga siya matutunan na maisama sa collection ko, kasi yun nga, it's subjective, no. Yun, discover the scent profile that you personally like, hindi yung gusto ng kaibigan mo, hindi yung gusto ng paborito mong influencer, yung sayo, no, yung gusto mo. So that's number 1. Number 2, do not rely on influencers or content creators alone, no. What do I mean? Trust your own nose, no, kasi I get that, no, na marami tayong fina-follow na influencers, no, YouTube, TikTok, no, even Facebook. Meron tayong mga hinahangaan because of their content. It's for us, yung style nila, it's for us. Pero personally, no, while they are helpful naman talaga, no, sa journey natin. Ako personally gusto ko sa point ng journey ko ngayon, no, ang mga gusto kong content creators are Ramsey, no, Robes 08, no, sino pa ba? Universal Fragrances, even Joy Amin, no, from time to time pinapanood ko pa siya. And there are a few more, no, na personally gusto ko. Pero yun nga, trust your own nose, kasi minsan ang nangyayari sa atin, halimbawa, no, may ito naging common na paano ba, na pangyayari na syndrome talaga, na pangyayari sa atin, no, Jeremy Fragrance, no. Jeremy Fragrance, of course, siya yung pinakauna kong
napanood na content creator sa perfumes, no? At may top 10 yan eh, di ba? Marami akong narinig na kwento na yung collection nila, ito yung first set ng collection nila, dahil yan yung sinuggest ni Jeremy Fragrance, no? While there's nothing wrong naman, siguro, no? Pero wag tayo mag-rely sa kanila alone, no? Yes, they can be helpful, pero yun nga, trust your own nose, no? Trust natin kung ano yung gusto natin personally. Minsan kasi nangyari sa atin, ayaw ng content creator na gusto natin, ayaw na rin natin, pero in reality gusto mo pala. Well, wag tayong magpanggap sa sarili nating gusto. Trust your own nose. So that's number 2. Number 3 na siguro advice na I would want to share, no, at natutunan ko rin. Number 3, wag kang makipagsabayan sa iba. Minsan kasi nakikipagsabayan tayo sa iba eh. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa, no? Lalo if you're entering the niche game, no? Even the high-end designers, no? Nape-pressure ka na sumabay yung friend ko or yung favorite na or yung lagi kong nakausap sa fragrance community. Kino-collect niya yung Sir Joff. Dapat ako din i-collect akong Sir Joff. Kino-collect niya yung Amouage. Dapat ako din collect ko yung Amouage. Kino-collect niya yung private line ng Guerlain. Dapat ako din. Hindi po, huwag kayong makipagsabayan kasi walang end, no? Walang end, to be honest, no? Yung discovery ng scent profile that you like, no? Kasi every year may lumalabas na perfumes eh. And marami doon definitely magugustuhan mo. At while there are those, no, na completionist talaga ng certain line or certain house, no? Naalala ko to give an example, no, there was a time, no, na nagko-collect ako ng wanted line ng Azzaro, no. So of course wanted EDT, no, nagkaroon ako ng wanted by night and the most wanted EDP Intense, the black bottle, and of course the most wanted parfum, no. Maraming tatanong sa akin, ba't wala kang wanted tonic, ba't wala kang ganito? Ayaw ko yung wanted tonic eh. So that's me personally, no. Kayo, if you want that in your collection, I'm happy for you, pero ako ayaw ko. Okay na ako doon sa 4, no. Okay na ako doon sa kinolek ko kasi I'm not a completionist, no. First of all, no, I won't buy perfumes, no, na hindi ko rin gagamitin, no, for the sake na maganda siyang tingnan. Totoo naman, magandang tingnan, no. No hate sa mga completionists, no. That's how you curate your collection. That's your thing, no. But for me, no, kung hindi ko lang din naman gagamitin, so why would I buy it, no? Para lang makitang kompleto ko, bibilhin ko yung wanted tonic para makita lang na, uy, kompleto niya yung line ng wanted ng Azzaro, no. Hindi ko rin gagamitin yun. Anong gagawin ko doon, no? So yeah, huwag tayong makipagsabayan kasi yun nga eh, the fragrance game, meron talagang mga isa pang factor, no, sa spending, no. Merong mga heavy spenders talaga sa game eh, no. And if you try na makipagsabayan, lalo halimbawa student ka or of course, no, limited lang yung budget that you have, mamumulubi ka. Take your time, guys. Wag tayong makipagsabayan sa iba, no. Hindi kawalan, no, hindi kababaan ng pagiging kolektor. Pag yung bagong release ni ganitong house, wala ka pa, kung gustong-gusto mo man, makukuha mo after 5 years, after 10 years, that's okay, no. Wag mong puwersahin ng sarili mo na makipagsabayan. Take your time. And the last one, no, na gusto kong i-share sa inyo as an advice, no, study, no. Study, pag-aralan mo. What do I mean? Kasi if you love a certain collection, it is inseparable, no, na you try to study, no, you try na pag-aralan, no. Halimbawa kahit sa shoes, no, or kahit ano pa man, no. May mga pinapanood ako dati, they collect gaming consoles, or meron pa, they collect vintage items, no.
they also try to study. Hindi lang siya naka-display doon at tinitingnan lang nila, uy, ang ganda, no? Of course, appreciation of the appearance or appreciation of the scent profile sa case ng perfume, that's part of it, no? Pero pag collector ka talaga, ang bihira, tatry mo rin i-study. Wag po tayong magtapos doon sa beast mode ba o hindi, no? Kasi yung iba, I understand, no? May mga makikita nyo yan araw-araw sa frag community. Beast mode ba si ganito? Beast mode ba si Born in Roma Intense? Okay ba yung longevity? Part naman yan eh. Pero huwag kayong magtapos sa ganun. Huwag kayong magtapos sa panty dropper ba yan or chick magnet ba yung perfume na hindi po. Huwag tayong magpakababa lang sa ganun, no? Study the perfume, study the history, study the inspiration, kasi mas mamahalin mo yung collection pag nalaman mo na, okay, ito palang perfume na to, it's inspired by a poem, no? May gusto akong i-share sa inyo, no? This is Silver Oud ng Amouage, no? This is inspired from the 19th century na novel by Stendhal called The Red and the Black, no? Yung mga ganun. And of course, no, May of Yoshuni, no, si Kevin Opolesha, shoutout Scenthound. Yan yung may nagko-collect nung line na yan. Ang daming perfumes na napakaganda ng inspiration. Even Toskovat, no, ang ganda ng inspiration nila, no. So guys, wag tayong mag-end sa beast mode ba or hindi, panty droppers ba o hindi. Study the perfume, no? Study the perfumer, no? Makikita ninyo na okay pala yung naging journey din ng perfumer na to. Ako personally, ang favorite kong perfumer is Cecile Zerokian, no? Of course, the creator of Royal Tobacco and Tango by Mask Milano. Yun, ano ba ibig kong sabihin? Siguro, let us try our best na somehow lumalim doon sa collection natin. Kasi, yun nga eh, hindi siya nagtatapos sa mabango ba sa'yo or hindi eh. Dapat nakikita din natin yung inspiration, yung history, yung background, no? It makes the collecting journey or it makes the fragrance journey more colorful. Parang ganun lang yung ibig kong sabihin, no? It makes the collecting journey more deep, no? So, yun lang guys, no? I know marami pang iba, no, na siguro narinig nyo na rin sa ibang nagko-content na ganito yung topic. But for me, yeah, yun yung sa akin personally, and I am excited, no, na halimbawa sa Baguio Fragrance, no, I'm excited kasi marami nagsisimula sa game, marami nagsisimula sa collection. Excited ako kung papaano kasi ano eh, nakikita mo yun sa mga kasama mo sa, halimbawa sa group namin, nakikita ko kung papaano nag-evolve, no, kung papaano mas lumalalim yung mga kasama namin sa journey. So, yun, I hope guys, no, somehow nakatulong ito sa inyo. I know na siguro hindi lahat agree kayo sa mga sinabi ko, or siguro may mga kulang akong nasabi, no. Yun lang guys, no. Sana naka-help ito, sana somehow naka-add ng value sa fragrance journey ninyo. And again guys, no, I'm humbly requesting, no, na please do support me as I try na ma-reach yung 1K na subscribers. Maraming salamat po sa inyong suporta patuloy. Yun lang po. If you find this interesting, if you find this helpful, please do like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingat po kayo.